Galing po kami ngayon sa bahay ni Mr. Villela, yung nakausap po namin na may leader ng organisasyon na nangangalaga sa biyak na bato. Nabanggit niya na para mabigyan namin halaga at buhay yung mga aming expedition sa mga kuweba. Pupunta ko kami ngayon sa Museo Madlum sa Barangay Sibul. Bali yung dalawang kuweba na papasukin namin ay yung Bayumbok saka Madlum. Titignan natin ngayon ano kahirap pumasok, kung ano yung magiging masasaya biyahe namin, yung masaya experiences doon. Tingnan nila natin, tsaka lalo na yung kagandahan, yung tunay na kagandahan sa loob ng kuweba, yung buhay ng mga hayop sa loob, halaman, tsaka yung mga sinasabi nila stalactites at stalagmites. Ayun, stalagmites na sabi niya. Yun yung titignan natin kasi yung pinakamahalaga sa loob, yung pinakamahalagang mga bagay na nagbibigay buhay talaga sa isang kuweba. Ang mga kuweba sa biyak na bato ay pinangangalagaan ng organisasyong Madlum na nangangahulugang mamamayan may aksyon dulot ng likas yamang umuugnay sa Madlum. Ito yung sinasabi, itong kuweba natin ng Madlum. Dito nakuha yung ng San Miguel, yung santo ng San Miguel. Okay. San Miguel at Arcangel. Kaya po yung pinakalagay din sa loob. Sa lubid. Ang kuweba ay malaking espasyo sa ilalim ng lupa na nabuo dahil sa mga chemical reactions, tectonic forces o mula sa impluwensya ng atmosfera. Grabe. Mayroong dalawang uri nito, primary at secondary. Ang mga secondary caves ay nabuo mula sa proseso ng erosion at chemical reactions. Ang biyak na bato ay nabibilang sa secondary. 3 hours later. Integral din. Hawa din sa lubid. Dahil sa paraan ng pagkakabuo nito, ang biyak na bato ay nabibilang sa grupo ng solutional caves na karaniwang gawa sa chalk, dolomite, marble, granite, salt, sandstone, fossilized coral gypsum, at limestone. Sino man siya? Sino man yun? Maraming kakaibang anyo ng lupa ang nabubuo sa loob nito. Ano? Ito yung stalactite. Ganito siya binubuo. For every droplet, merong... shape yung... For every droplet, may laman na fragment ng lupa. Tapos, na limestone. Tapos, tama ba? Limestone. Tapos, unti-unti yung naiipon. Until makaform siya ng mga ganitong mga shape. Bago makabuo ng isang ganyan, sabi ni Kuya, inaabot pa raw ng hundreds to thousands of years. Thousands. Tama mo? May stalagmites yung mga pumapatak na nabubuo. Pag nagsalubong yan, yun yung tinatawag na columns. Yun, sabi niya. Isa sa mga kakaibang chamber sa loob nito ay ang music room. Ito ay dahil sa mga tumutunog na stalactites dito. Dahil sa mga stalactites dito. Stalactites na tumutunog. Sige, tingnan. Ito malupit. Jefferson, play it! Parang porcelain yung tunog niya. Parang China. Ito, Barison. Okay? Nagano pa talaga? Paano ko Matatagpuan din dito ang body language chamber, kung saan kinailangan naming sumiksik sa makikipot na biyak sa lupa. Copy. Sa atin, may ano yan. Jefferson, abot. Hoy, tatanggalin yung yung bawal makalusot dito. Ay. Jefferson, abutin mo to. Okay. Bro, tingnan mo yun. Kaya pala body language. Ayun. Saan ho patungo yan? Sa chamber ng Tepa. Okay. Ay, abutin mo to! Wait lang! Ngala mo, dali ng posisyon niya.
Ayan, nabuhay na ba to? Sabi rin ni Sir Carlito na dito sa kuweba meron din daw yung mga nabubuhay na mga tarantula. Hindi yun nakakalason kasi yung kinakain nun yung mga inakay daw ng mga paniki. Ah, cool. Araw. Bakit po? Kasi yung paniki, pagka-araw, sa loob sila. Eh, ang gagamitin ng ilaw, masyadong maliwanag, aalis sila. Pag maliwanag po umaalis ang mga paniki. Kaya pala umaalis sila pag inaano. Kaya kailangan gabi lang ang kuha para wala sila rito, hindi sila madidisturbo sila. Ayan o, lalabasan. Nakikita nyo? Yan yung karaniwang buhay sa loob ng kuweba. Mga paniki. Yung mga paniki po bang yan, yung mga fruit bats po yan? Fruit bat. Hindi po siya yung ano. Hindi siya yung kumakagat ng tao. Hindi. So hindi kayo dapat matakot. Mga ano lang yan. Fruit Ang bats dumi ka ng lang. paniki ay tinatawag na guano. Ang guano ay maaaring gamitin bilang natural na pataba sa lupa ng mga magsasaka. Ang tawag dito, lapagan. Pagka raw nauho ka, tapos nandito ka sa gitna ng gubat, ito yung source of water mo. Kinakagat, kinakain. Ayan. Masarap siya, para siyang kamyas. Ito pa, madami pa. Ayan. Tumutubo lang siya sa mga... Sa gilid ng mga bato. Gilid ng mga bato. Dahil sa ganda ng kapaligiran dito, ilang pelikulang Pilipino na rin ang kinuhanan dito, tulad ng Mulawi. Tinan mo yung ano. Dito yung yung shooting ni Philip Salvador saka ni Charlene Gonzalez, yung rest back. Po. Diyan siya nag-anod na ganyan, no? Si Charlene, konti na rito madisgrasya nun eh. Naanod siya. Konti na pumasok sa ilalim ng bato na to. Dito daw sa lugar na to, kinunan yung movie ng Mulawin. Katingnan nyo kung gaano kaganda yung lugar, kung gaano siya ka-valuable. Sobrang, kahit sa pelikulang Pilipino, ginagamit yung lugar. Dito sa lugar na... Ito ang bahay ng mga Ravenna, eka. Yan. Pamilyar. Ayan, sila Aramina. Ito yung sinasabi nga nilang site kung saan na-shoot yung ano. Yung aso yung nag-guide sa atin. Tinitingnan nyo tayo, Hinihintay talaga tayo ng aso. Oo nga eh. Ginaguide pa kami ng aso. Ay, pangahawak. Ano ko lang yung pants ko. Hindi siya umaandar hanggang hindi nakakalapit. Sinasabi. Oh no, look at that. Tuto lang. Dahil tatawid na yun. Tinitingnan tayo sa susunod eh. Tingnan mo. Wait lang. Nakakatuwa. Di ba hintayin natin si Manong? Hindi, dun daw sa kabila. Ito naman ilabas niya yung Pokemon niya eh. Ay, astig. Sinundan. Roger. Tour guide namin ito. Ano? Ay, Jeff! Kaya mo? Diyan ka muna. Bibigyan mo kami. Try natin lumusok. Ayun! Lamig ng tubig. Mukhang nas... Hindi, pero tingnan natin. Labas naman yun. Tsaka mapuno doon sa taas. Ang bundok. Walang ganito sa Maynila. Probably. May mga fragments dito ng ano.
Dahil sa pang-aabuso ng tao, Fragments. sisira ang tunay na ganda ng Kita mo pwede yun. Probably, result ng overuse. Overuse na pagkakapitan. Pagkakapitaan. Oo. Huwag mong tapon yung iba. Bawak naman. Eh, tinan mo pa sa ilalim, oh. Nilulumot yan. Isa sa mga pang-aabuso ng tao sa kuweba ay ang talamak na pagsusulat sa mga dingding nito. Yung mga sabi mo kung Q na. Kuya, ano po, final message po dun sa mga gustong mag-adventure, tsaka kung paano, yung mga opinion po ninyo kung or message nyo sa kanila, paano mapapangalagaan yung mga kuweba. Yung sa ganong sistema kasi, ang sasabi ko, lalo na yung mga talagang living, basta kung ano sana yung tuntunin ng patakaran namin dito, maibibigay lang, magbibigay kami ng IEC bago pumasok. At yun ay masusunod nila, malaking bagay na sa amin, talagang mapangangalagaan namin yung mga kuweba dito. Lalo na yung mga pagdadala ng mga trail food o trail water, ganyan. Huwag di iwanan yung mga dahil para hindi dumumi. Pinulot ko yung ano. Tapos po hinihingan po namin yung opinion ninyo sa bawat isa sa amin. Kung i-rate nyo po kami or parang yung opinion namin sa performance namin ngayong ngayon sa caving. Ako wala ko dyan sa pag-ano ko sa inyo. Nakita ko naman yung effort nyo kung paano nyo ginawa yung inyong makakaya. Pero okay lang, maganda nyo. Hindi kayo naging pabigat sa guide. Talagang ginawa nyo yung sarili nyo ikap. Salamat po. So, ayan po si Mr. Carlito Carpio. Ang aming tour guide ngayon sa natin. Dakam! Ang Ayun. ganda, boy! Bale, yun. The trail that leads to... Ano yun? Anong cave yun? Bayokbok. Sir, pa-describe lang po yung yung lugar na pinuntahan po namin. I mean, para po marinig din po ng iba sa point of view ninyo. Yung pinasok nyo kasi yung Bayokbok Cave, di ba? Apa. Yun yung isa sa pinakamagandang kuweba na ipinagmamalaki ng Madlum. Nakita nyo naman, nang pasukin nyo yung loob, nakita nyo yung mga talagang nagagandahan doon. Ewan ko, nakita nyo pa yung mga stalagmite doon, stalactite, na talagang nakakaakit. Pati may music room doon, di ba? Tapos meron pang tawag doon? Body language. Restricted zone. Nag-rappel pa kayo para palusong, tapos pakyat, hindi kayo nag-rappel, nagbagi na lang. Nagpaakyat Tansa naman. Meron din po. Yun yung mga exciting dun sa loob. Na meron ding lugar na nakakatakot, di ba? Yung medyo madulas na parang baka mahulog ka dun sa malalim, nakita mo. Yun. Tapos po huling message na lang po para dun po sa iba na gustong pumunta tapos paano mapapangalagaan po yung mga kuweba dun. So, ang aking mahihiling lang, sana nakita nyo yung kagandahan ng lugar. Tulungan nyo kami sa pag-promote ng turismo para sa Biak na Bato. And then, makatulong din sana namin kayo doon sa pagpapatigil ng pagbimina sa Biak na Bato. Sige, salamat po. Nakita natin na mayroong tunay na ganda ang mga kuweba. Maaalat na natin na mayroon itong magandang buhay na bato na nagmimistulang mga diamante. Nariyan din ang iba't ibang uri ng stalactites at stalagmites tulad ng mga tumutunog na stalactites. Napatunayan din natin na ang mga ito ay mahalaga sa ecosystem. Maraming mga buhay na nilalang sa loob nito na umaasa sa kuweba para mabuhay, tulad ng mga paniki, tarantula, tuko, ibong nido, kakaibang gagamba, suso at iba pa. Dahil dito, responsibilidad nating mga tao na pangalagaan ito. Kailangan nating magkaisa upang protektahan ang mga kuweba mula sa mga abusadong mga tao. At lumipas
Basta nga ang mga taon at si Batman ay halos tuluyan ng naglaho mula sa aking alaala. Ngunit sa isang madilim na sulok ng aking kamalayan, alam kong naroon pa rin si Batman, isang tahimik na aninong nakabalabal sa dilim at misteryo sa loob ng aking utak at kwarto. At mula noon ay nag-iba na nga ang ihip ng hangin, nagulo na ang ikot ng mundo, kumupas na ang kulay ng buhay, dumaan ang mga kasintahan, ang mga asawa, ang mga taong akala mo'y kaibigan pero yung palitarantado, mga artistang araw-araw napapanood sa